Hi, welcome back to my channel, I'm with BTV. Gumagawa nga po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagturo din po ako ng pag-vlogs tungkol sa iba't ibang natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito ay meron po kayong natutunan na kahit pa paano sa paligid ng bahay ninyo, may nakukuha kayong libre na mga halamang gamot na natural. Okay. Bali, ito po yung tips tutorial ko ngayon. Alin nga ba ang mas mahaba ang buhay, lalaki, or babae? Yan yung ating tips tutorial ngayon. Unahin natin sa lalaki. Bakit mas maiksi ang buhay nila sa mga babae? Yan. Tips number 1, kaya maiksi ang buhay ng mga lalaki kaysa sa babae. Palagi silang pagod everyday hanggang sa maging senior sila. Siyempre, pag palagi kang pagod everyday, pwede kang magkaroon ng sakit, pwedeng humina yung mga buto-buto mo. Kung, for example, mula 20 years old hanggang 60 years old, nagtatrabaho ka. Ilang years ka na nagtatrabaho? 40 years old. Tapos yung asawa mo, yung partner mo ay walang trabaho, or yung partner mo ay sa office lang, tapos yung trabaho mo, for example, construction, jeepney driver ka, or mga batak palagi yung buto mo, kahit sabihin na si Adonis ka or si Makisig ka, may effect pa rin yan pagdating ng 60 years old ikaw. Kasi batak na batak ang buto mo araw-araw, yun, samantalang yung misis mo sa office lang, hindi siya batak na batak. May epekto yan, kahit sabihin mo na exercise, nakakalakas ng katawan. Para yung, alam nyo ba yung for example, nagtitinda ka ng everyday sa palengke, baso na babasagin. Kada dala mo yan, or kada kamada mo, ay mayroon niya natawag na lamat or basag na kaunti, tapos hindi mo napapansin, utay-utay na nababasag na pala. Ganon din ikaw. Unti-unti na humihina yung buto mo. Kasi ikaw ba naman, 40 years old ka na nagatrabaho. Samantalang yung misis mo, nagtatrabaho siya, maalwan lang yung trabaho. Kaya mas mahaba ang buhay sa iyo ng misis mo. Yan yung tips number 1. Tips number 2, bakit nagsiyang buhay ng lalaki? Dahil naninigarilyo. Kapag ikaw ay naninigarilyo, mas maiksi ang buhay mo ng ilang taon doon sa mga lalaki na hindi naninigarilyo. For example, si Juan naninigarilyo, umabot ng 65 years old. Si Juan, hindi naninigarilyo siya. Samantalang si Pedro, hindi naninigarilyo, umabot siya ng 70 years old. Diyan yung for example, naninigarilyo. Kasi kapag naninigarilyo ka, 3 to 5 years, hahaba pa yung buhay mo. Or, sorry. Kapag naninigarilyo ka, 3 to 5 years, iiksi yung buhay mo. Pero kung hindi ka naninigarilyo, 3 to 5 years, dagdag ng buhay sa iyo. Yan. Kaya, diba? Yung babae at saka lalaki, siyempre, si misis mo, hindi naninigarilyo, sila ay mas mahaba ang buhay sa iyo kasi hindi sila nga naninigarilyo, yung mga babae. Pero ibang babae naninigarilyo sila pero hindi ganoon kalakas. Yun yung tips number 2. Tips number 3, kaya next ang buhay ng mga lalaki kaysa sa babae dahil sa iniinom nila. For example, umiinom ka ng red wine, white wine everyday na 2 buti everyday, tapos 50 years ka nagiinom ng ganun everyday. Kahit na beer, may epekto din yan sa katawan kasi meron pa rin yan na chemical yung beer. Huwag mo sabihin na healthy yung beer, nagiinom ka kaysa doon sa mga red wine, white wine. Parehas po yan, may epekto sa katawan. Kaso mas malakas ang epekto sa katawan ng mga red wine, white wine kaysa sa beer. Yan. For example, yung partner mo hindi nagiinom na red wine, white wine, saka beer yung asawa mo.
Yan yung pagkakatalo ninyo na yung babae sa kani, lalaki, nagiinom ka, tapos si partner mo hindi nagiinom, kaya mauna kang madido dun sa asawa mong babae. Na nauuna yung mga lalaki talaga sa partner nilang babaeng na mamatay. Yun yung tips number 3. Tips number 4, kaya maiksi ang buhay na lalaki, ito ha, pag pumunta ka sa doktor, hindi niniwala ang doktor sa asma, kasi yung doktor ibang pinag-aralan kasi sa mga albularyo. Si pasma, yan ay kasasapol na ng tao, kasasapol na ng mundo. Kasi nung hindi pa uso masyado ang doktor, mga sikat na albularyo, pulsuhan ka lang, alam na yung sakit mo. Sila yung nagpapagaling sa mga may sakit. Yung hindi pa masyado super, dami na doktor yung mga albularyo na magagaling. Pag napulsuhan ka, alam na yung sakit mo ng mga magagaling na albularyo dati. Pasma, for example, maghapon kang nag-construction. Siyempre, iba't iba yung ginagawa mo sa construction. Naghahalo ng simento, nagbubuhat ng buhangin, nagbubuhat ng bakal. Lalo na kung yung mga pinapasukan niyo ng trabaho ng construction, yung mga bahay lang na malalaki, hindi yan company. Ganun ang gagawa. Walang mga makina dyan na automatic. Hindi gaya sa mga construction na malalaki, may mga automatic machine, magtataas ng buhangin, simento, nandun sa taas. Maghahalo ka na lang. Yung iba may mixer. Kung magpapantay ka na lang or palitada sa floor. Ganun. Kaya mga man, walang buhat ng simento, halo, buhat, simento, kuha ng tubig, ganun. Yan. Then, pagod ka na, lalo yung bahay ay bagong tayo. Kapag yung bahay, pundasyon pa lang, nakabilad ka siyempre sa ingitan. Then, pagdating mo ng hapon sa inyo, maliligo ka. Kasi, magkukong ka kay misis ka tabi, di ba? Or kung ikaw binata pa, papunta ka sa liligawan mo, siyempre,